Tinanong ni John kung tama ba ang kanyang naririnig, na ang kakaibang bagay na pumapalibot sa katawan ni Irene ay gawa sa mystic arts. Sinabi ni Ruru kay John na tama siya, ito ay isang espasyo na nagawa ni Irene sa pamamagitan ng kanyang mga ninanais, at sa loob ng training space na ito, magagawa niyang makamit ang paglago na hinahangad. At upang matulungan si Irene na makamit ito, inutusan ni Ruru si John na huwag niyang gagambolin si Irene hanggang sa kusa siyang huminto sa kanyang pag-iensayo. Makalipas ang ilang araw sa loob ng kanyang training space, sa wakas ay ibinababa na rin ni Irene ang kanyang espada at umupo para magpahinga. Nang makita ni Ruru na tumigil na si Irene, agad naman siyang nagtungo sa kanya para tanungin kung tapos na ba siya sa kanyang pagsasanay sa loob ng sarili niyang training space. Ngunit nang marinig ni Irene kay Ruru na 1 linggo na siyang nag-iensayo ng diretsyo at walang pahinga, gulat na gulat siya dahil ang akala niya ilang oras pa lamang ang nakakalipas. Base sa reaksyon ni Irene mukhang wala siyang ideya, gayunpaman, hindi ito ang mahalaga, kaya't tinanong ni Ruru kung may progreso bang narating si Irene matapos niyang mag-ensayo sa sarili niyang training space ng 1 linggo. Sinubukan ni Irene na gumalaw-galaw, at napansin niya na parabang ang mga bagay-bagay ay mas naging klaro kaya naman iniisip niya na ang kanyang nakamit nitong nakaraang linggo ay ang pagtaas ng kanyang pandama. Samantala, nagmadali naman si John na magtungo kay Irene upang ipaalam sa kanya na mayroong mahahalagang bagay na kinakailangan niya munang harapin. Dahil pagkatapos mag-ensayo ng buong 1 linggo sa loob ng kanyang training space, dumating na ang araw para sa kanyang isa pang laban at ito ay gaganapin ngayong 2:00 ng hapon. Upang makaabot sa tamang oras para sa laban ni Irene para sa bishop level, agad-agad silang nagmadali pumunta sa arena kahit na kulang sa pahinga si Irene. Upang gawing mas kapanapanabak ang laban, tinanong ng tagapahayag ang manunood kung magagawa ba ni Irene na tuparin ang kanyang pangako na talunin ang lahat ng kanyang mga kalaban hanggang sa queen level sa pamamagitan lamang ng isang atake. Mukhang epektibo naman ito, nag-usap-usap ang mga manunood kung gaano katawa-tawa kung magagawa ni Irene na pagtagumpayan ang kanyang laban gamit lamang ang isang pag-atake. Batay sa dami ng mga tao na manunood sa laban na ito, masasabi na lahat sila ay curious kung magagawa ni Irene ang kanyang ipinangako. Nang kanilang maanunsyo ang simula ng laban, mabilis na sumugod ang kabilang koponan sa ating bida na si Irene. Ngunit dahil sa ginawang pagsasanay ni Irene sa training space niya ng 1 linggo nang walang hinto, nagkaroon ng napakalaking pagbabago sa kanyang pandama. Sa mga mata niya, ang galaw ng kabilang koponan ay parabang nasa slow-mo. Kaya naman sa sandaling iyon, natalo niya ng mabilis ang kalaban gamit lamang ang isang pag-atake katulad ng kanyang sinabi sa huli niyang panayam. Nabigla ang kalaban nang makita niyang nabali sa 2 ang kanyang espada. Inaasahan niya na madali niyang matatalo ang batang ito dahil sa angkin niyang bilis, ngunit hindi nangyari iyon. Dahil sa mga mata ni Irene, mas lalo pang naging klaro ang mga bagay-bagay sa kanyang paningin kumpara noong 1 linggo bago ang kanyang pagsasanay. Ngayong ang kalaban ay itinuturing ng hindi makakalaban dahil nasira ang kanyang sandata, inanunsyo na ang panalo para sa labang ito ay walang iba kundi si Irene Parreira. Nagsigawan ang manunood ng sabay-sabay dahil sa kamangha-manghang pakikipaglaban ni Irene, hindi nila inaasahan na magagawa niyang tuparin ang pangako na manalo sa labang ito sa pamamagitan lamang ng isang atake. Kaya nang matapos ang laban, maraming mga reporter ang sumunod kay Irene habang siya ay umaalis at binomba siya ng napakaraming katanungan, tulad ng kung ano ang nararamdaman niya sa sandaling ito pagkatapos manalo sa kanyang laban gaya ng sinabi niya sa nakaraang panayam. Sinabi ni Irene na hindi ito masyadong mahalaga, dahil ang ginawa lamang niya ay simple lamang na pagtupad sa kanyang pangako na talunin sila sa isang atake. Ngunit ito ay simula pa lamang, ipinangako niya sa kanila na magpapatuloy siya hanggang sa maabot niya ang queen level. Nang marinig ito ng mga reporter, mas lalo pa silang ginanahan na makakuha ng panayam mula kay Irene, sinubukan nilang humingi pa ng mga kasagutan nilay kay Irene, ngunit patuloy lamang siya sa kanyang paglalakad nang hindi lumilingon sa kung nasaan ang mga reporter. Samantala, nang makarating sa mga tao sa bayang ito ang balita tungkol sa ginawa ni Irene sa arena, hindi sila makapaniwala na siya ay magwawagi sa kanilang laban ni Dominic gamit ang isang pag-atake lamang kahit na si Dominic ay may isang mataas na ranggo sa bishop level. Ngunit ito ay simula pa lamang, mas lalo pa silang nagulat nang mabasa nila sa pahayagan na si Irene ay tumalo ng isang demonoid bago pa man siya dumating sa bayan na ito.
Ang bagong impormasyon na ito ay nagdulot ng isang sunod-sunod na reaksyon mula sa publiko, nagsindi ito ng curiosity sa kanilang mga isip kaya't karamihan sa kanila ay ninanais na panuuring ang susunod na laban ni Irene. Samantala, sa lugar kung saan nakatira si John, ang kanyang instructor, sinabi niya kay Irene na sa wakas ay natuklasan na niya kung ano ang kulang sa kanya matapos niyang mapanood ang laban niya. Sinabi niya kay Irene na ang kanyang swordsmanship ay masyadong simple, kaya't kinakailangan niyang haluan ito ng mga hindi kapani-paniwala at hindi pangkaraniwang mga galaw, ngunit wala siyang dapat ay pangamba, binabalak ni John na turuan siya ng praktikal na kasanayan na magagamit niya. At ang pinakamahusay na paraan para turuan si Irene ay sa pamamagitan ng demonstrasyon. Sinabihan niya si Irene na tingnan ang likod niya, at tulad ng ganoon, agad namang sumunod si Irene. Ngunit ang hindi niya alam, iyon ay isang distraction lamang, bigla na lang dumura ng laway si John patungo kay Irene na nagdulot sa kanya para instinktong umiwas. Ngunit bago pa man ito makarating kay Irene, hinuli ito ni John gamit ang kanyang sariling mga kamay, tumawa siya at sinabing, "Banibiro niya lamang si Irene." At bilang paghingi ng paumanhin, inalaw niya si Irene na makipag-handshake sa kanya, ngunit nang makita ni Irene na puno ng laway ang kamay ni John dahil sa kanyang ginawa kanina, nagdalawang isip si Irene na tanggapin ito. Ngunit ang hindi alam ni Irene, ang lahat ng kilos ni John ay bahagi ng distraction. Sa hindi sinasadyang pagkakataon, nang dahil sa hindi pag-iingat ni Irene dahil sa pagka-distract sa ginawa ni John, hindi niya napansin na nakatutok na pala ang espada ni John sa kanya. Matapos ang demonstrasyon, sinabi ni John na para sa kanya, ang swordsmanship ay tungkol sa pagpapatuloy ng kaniyang mga layunin habang pinahihirapan ang kanyang mga kalaban, at ito rin ay tungkol sa pagkakuha ng agarang kapakinabangan sa pamamagitan ng mga laro ng isipan at mga daye. Gusto ni John na matutunan ni Irene simula ngayon ang mga tinatawag ng mga tao na ploys. Makalipas ang 10 araw, walang ibang ginawa si John kundi turuan si Irene kung paano makipaglaban sa mga kahinaan niya pagdating sa mga distraction at mga gimmick. Ngunit sa mga araw na iyon, unti-unting nakakapag-adapt si Irene at ang mga ganitong klaseng pag-atake sa kanya ay hindi na ganoon ka-epektibo. Bilib na bilib si John sa biglaang paglakas ni Irene, lalong-lalo na dahil iilang araw pa lamang ang nakakalipas ngunit nailabas na lahat ni John ang kanyang mga gimmick sa loob lamang ng 10 araw. Hindi niya inaasahan na ito ang mangyayari, ang ginawa niya lamang ay turuan si Irene ng kaunti niyang kaalaman tungkol sa paggamit ng ploys ngunit ang paglago ni Irene ay sumusobra pa sa kanyang inaasahan. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Irene sa kanyang higaan matapos ang sunod-sunod na pagtaturo ni John. Hindi niya inaakala na mapupunta na naman siya sa kanyang panaginip na kung saan kanyang matatagpuan na naman ang misteryosong lalaki. Nang dahil sa pagtaas ng pandama ni Irene, mas naaaninag na niya ang mukha ng lalaki, at sa sandaling ito, napansin niya na mistulang mas tumanda pa ang lalaki kumpara dati. Dahil sa kanilang pagkikita muli, ang dami na namang pumapasok sa isipan ni Irene na katanungan. Iniisip niya kung bakit na naman nagpakita ang misteryosong lalaking ito sa kanyang panaginip at ano na naman ang nais nitong ipahiwatig sa kanya. Ngunit kung susubukan ng misteryosong lalaki na tulungan si Irene, ikinagagalak naman itong tanggapin ni Irene, gayunpaman, handa si Irene na tanggihan ito kung ito ay makakasagabal sa kanyang plano na matulungan si Ilya. Dahil sa pagkakataong ito, hindi nahahayaan ni Irene na siya ay maapektuhan, at sa pamamagitan ng kanyang kagustuhan patungo sa mga bagay na kanyang ninanais, ipagpapatuloy ni Irene ang pagsulong. Samantala, habang abala si Irene sa kanyang panaginip, napansin ni Ruro na mayroong kakaibang enerhiya na bumabalot kay Irene kaya't dahan-dahan siyang lumapit. Nang tignan niya itong mabuti, hindi mapigilan ni Ruro na humanga sa dedikasyon ni Irene, dahil matapos ang kanilang pag-eensayo, nagagawa pa rin ni Irene na mag-image training kahit na siya ay tulog. Sa sumunod na mga araw kung kailan ginanap ang kanyang laban, pinatunayan ni Irene na kaya niyang tuparin ang kanyang pangako na talunin ang kanyang mga kalaban gamit lamang ang isang pag-atake. At makalipas muli ang ilang mga araw, ipinagpatuloy ni Irene ang kanyang pagkapanalo gamit lamang ang isang pag-atake. Makalipas ang 3 araw, si Irene ay na-promote at siya ay nakatungtong na rin sa rook level. Unti-unti siyang palapit ng palapit sa level kung kailan maaari na niyang hamunin si Ilya. At dahil sa dirdiretsong pagkapanalo ng walang kahirap-hirap gamit ang isa lamang na pag-atake kahit na ang level ni Irene ay pataas na ng pataas.
Mas lalo pang naging hype ang mga manunood, at sa mga sandaling ito, punong-puno sila ng pag-asa na makakamit talaga ni Irene ang kanyang pangako. Samantala tulalang-tulala naman si Judith sa panunood, todo papuri ang tagapagsalita sa kakayahan na ipinapamalas ni Irene dahil walang may kakayahan na tumapayat sa kanyang kakayahan sa stage na ito. Para bang mas lalo pang dumidilim ang nararamdaman ni Judith dahil sa araw na ito. Ang kanyang kaibigan na si Irene ay na-promote sa Queen level, at mas lalo pa siyang palapit na ng palapit sa araw na maaari na niyang hamunin ang champion na si Ilya. Habang si Brett, Ruro, at Kabharo ay nag-e-enjoy sa magandang sandali na ito dahil sa mga nakamit ni Irene sa napaka-ikling panahon. Mayroon namang isang tao na hindi magawang ngumiti, at ang taong iyon ay walang iba kundi si Judith. Tila ba kahit anong gawin niya, hindi siya nasasayahan sa pagkakataong ito, sinubukan ni Brett na siya ay kausapin ngunit binaliwala lamang siya. Habang pinagmamasdan ni Brett ang likod ni Judith, pansin niya na mayroong pinagdadaanan si Judith at hindi niya ito masabi sa kanila. Habang naglalakad paalis, iniisip ni Judith na hindi siya kailanman matatalo sa palakasan ng loob pagdating sa mga bagay-bagay na kanilang ginagawa na tatlo. Ngunit nang marinig at makita niya si Irene ng araw na iyon, iniisip niya sa kanyang sarili kung siya nga ba talaga ang pinakamatatag sa kanila at kung nararapat ba siya tumayo sa kanilang tabi. Ngunit sa sandaling ito, kahit gaano pa man niya pag-isipan ng mabuti ang mga bagay-bagay, pinagdududahan niya ang kanyang sarili kung mayroon ba talaga siyang kakayahan na matalo sila pagdating sa kahit anong mga bagay-bagay, kaya naman hindi niya maiwasang madismaya. Sa sobrang lalim ng iniisip ni Judith, hindi niya napansin na siya pala ay nakalabas na ng arena at nakabangga pa siya ng tao. At nang mahulog ng taong iyon ang kanyang libro sa kamay, agad naman itong pinulot ni Judith. At humingi siya ng tawad, base sa kasuotan ng lalaki na kanyang nabangga, mapapansin na ito ay may pagkakahalin tulad ng pari na nakakausap ni Ilya na mas masamang binabalak. Mukhang makakaligtas naman si Judith dahil matapos niyang humingi ng tawad, agad siyang tumalikod at kanyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad. Nang bigla naman siyang pinigilan ng pari bago pa man siya makalayo. Tinanggal ng pari ang kanyang abungot sa ulo at tinanong si Judith kung maaari ba siyang makausap ng ilang sandali, ngunit sa likod ng napaka-inosenteng ngiti na ito, mayroon siyang napakasamang binabalak. Sa sumunod na mga araw, patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Irene para tumaas ang kanyang stage at makamit ang king level para mabigyan siya ng pagkakataon na hamunin si Ilya. Ngunit dahil habang tumatagal, mas lalo ding lumalakas ang mga nakakalaban ni Irene na swordsman, gayunpaman, hindi pa rin siya nagpatalo at kahit na gaano pa kadaming pag-atake ang ginagawa ng kalaban, nagagawa niya pa rin itong mailagan. Hindi maiwasang menas ng kabilang koponan, kahit na napakarami ng kanyang ginawang pag-atake, ni isa walang tumama kay Irene. Naisipan niya na kung hindi gagana ang ganitong klase na pag-atake, binabalak niyang baguhin ang kanyang pamamaraan. Sinubukan niyang pumunta sa likuran ni Irene nang hindi niya namamalayan para magpatama ng pag-atake para matapos na ang laban na ito, ngunit bago pa man niya mapatamaan si Irene. Biglang lumingon si Irene sa kanyang likuran. At sa sandaling ito, nagulat ang kalaban nang biglang lumingon si Irene, akala niya hindi siya mapapansin ngunit dahil nandito na rin naman na siya, sinikap niya paring patamaan si Irene ng kanyang pag-atake. Ngunit bago pa man makarating ang kanyang espada kay Irene, bigla na lang naglaho si Irene sa kanyang mga mata, hindi niya maipaliwanag ang nangyari sa sandaling iyon dahil inaakala niya na ang ginawa niyang pag-atake ay ang magbubunga ng kanyang pagkapanalo. Litong-lito pa rin siya sa nangyari, ang hindi niya alam, ang kanyang kalaban na si Irene ay ginamit din ang kanyang teknik kanina na kung saan siya ay pumunta sa likuran. At nang siya ay lumingon, napasigaw siya sa sobrang takot dahil napakabilis ng paglipad ng espada ni Irene sa kanyang leeg. Sinuswerte naman siya dahil ang laban na ito ay isang kompetisyon lamang, kanina pa sana lumipad ang kanyang ulo na nakahiwalay sa kanyang katawan, gayunpaman, dahil nakatutok na ang espada ni Irene sa leeg ng kanyang kalaban, inanunsyo na siya ang nanalo sa laban na ito. Muling nagsigawan ang mga tao ng sabay-sabay ng dahil sa napakagandang laban na kanilang napanood, at ni isa sa mga manunood ay hindi na nagdududa sa kanyang kakayahan. Inanunsyo na ni isang beses hindi pa rin natatalo si Irene, kaya naman dahil sa sunod-sunod na pagkapanalo, kinakailangan na lamang niya ng isa pang panalo at siya ay makakatungtong na sa king level. Nang gabing iyon, nag-inuman sina Brett at Kabharo para ipagbunyi ang nakamit ni Irene sa araw na ito,
pansin nila na kahit saan sila magpunta, maraming tao ang pinag-uusapan si Irene dahil sa kanyang mga nagawa. At hindi lang iyon, napakarami ding mga balita tungkol sa kanya, at si Judith naman ay malapit na ring makamit ang queen level. Napansin ni Caballero na tila ba hindi gaanong gigil si Brett tulad nina Irene at Judith pagdating sa pakikipaglaban sa arena, na parabang hindi siya gaanong konektado sa kanyang espada tulad nila. Hindi napigilan ni Caballero ang kanyang kuryosidad kaya't tinanong niya si Brett kung mayroon bang espesyal na dahilan kung bakit hindi siya tulad ng dalawa na sobrang tutok sa kanilang mga espada. Ibinaba ni Brett ang kanyang inumin bago sagutin ang napakaseryosong tanong na ito, hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ito. Dahil bago sila nagtungo ni Judith sa kanilang paglalakbay, ipinatawag siya ng kanilang prinsipal na si Ian sa kanyang opisina upang ipaalam na malapit na siyang magtapos sa Cronus Swordsmanship. Nang marinig ito ni Brett, labis siyang nalilito. Akala niya, kinakailangan niyang dumaan sa isang pagsusulit bago siya magtapos sa Cronus Swordsmanship, dahil base sa kanyang narinig mula kay Judith, siya ay kinakailangan pang mag-ensayo bilang pagsusulit para makapagtapos. At kinakailangan ding maranasan muna ang mundo, ngunit sinabi ni Ian na ang mga pagsusulit ay para lamang sa mga trainees na may kakulangan sa isang bagay. Tumawa si Ian at sinabi na naniniwala siyang qualified na si Brett kaya't hindi niya kailangan ng pagsusulit, kaya mula sa sandaling ito, sinabi ni Ian na si Brett ay isa ng opisyal na graduate ng Cronus Swordsmanship. Pagkatapos maalala ang mga sandaling iyon sa paaralan, ibinahagi ni Brett kay Caballero ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya gaanong masigla sa ngayon sa pakikipagdulo kumpara kina Judith at Irene. Matapos marinig ni Caballero ang rason na ito mula kay Brett, mas lalo pa siyang napahanga sa kanyang sagot dahil alam niya talaga ang kanyang kagustuhan. Hindi pa sila tapos sa kanilang inuman nang biglang bumukas ang pinto sa kanilang likuran at pumasok si Judith nang walang paabi. Tila ba ang kanyang mga mata sa sandaling ito ay walang kabuhay-buhay. Kaya't nang makita ito ni Brett, agad niyang nilapitan at tinanong si Judith kung anong training ba ang kanyang ginawa para siya ay magkaganito. Ngunit imbes na sagutin ang mga katanungan ni Brett, sinabi ni Judith sa kanya na gusto niyang magduelo silang dalawa sa gabing ito. Nang sila ay makarating sa labas, iniisip ni Brett na baka gusto lang talaga ni Judith na makipagduelo kaya't tinanggap niya ang kanyang hamon kahit na hindi ito ang tamang oras. Kaya't pabiro pa niyang tinanong kung saan nahanap ni Judith ang lugar na ito at tignan nilang dalawa kung gaano ka-epektibo ang kanyang ginawang pag-e-ensayo nitong mga nakaraang araw ng mag-isa. Ngunit nang tawagin ni Judith ang pangalan ni Brett nang may seryosong ekspresyon sa kanyang mga mata, agad itong napansin ni Brett dahil para bang may kakaiba kay Judith. Sinabi ni Judith sa kanya na sa oras na ito, gusto niyang magseryoso si Brett sa kanilang gagawing laban. Dahil sa napakaseryosong ekspresyon ni Judith, bilang respeto, pumayag si Brett na seryosohin ang kanilang laban. Sa kabilang banda naman, ipinagpatuloy pera ni Irene ang kanyang pag-e-ensayo habang ginagabayan siya ni John, ngunit makalipas ang ilang araw na pananatili sa lugar na iyon. Siya ay nagulat at kanyang tinawag si Ruro, sinabi niya na mayroon siyang nakikitang kakaiba na enerhiya na bumabalot sa kanyang buong katawan. Tinanong ni Ruro kung ang tinutukoy ba ni Irene ay ang kanyang aura at kung ngayon niya lang ba ito nakikita. Dati-dati nararamdaman lang ito ni Irene, ngunit ito ang una niyang beses na makita ito. Sinabi ni Ruro na magandang bagay ito, marahil sa pagtaas ng pakiramdam ni Irene dahil sa kanyang pag-e-ensayo, nakikita na niya ito gamit ang kanyang mga mata. Habang iginagalo ni Irene ang kanyang mga kamay, hindi niya mapigil ang mamangha sa aura na nakikita niya. Samantala, dumating naman ang kalihim ni John at ipinaalam kay Irene na ang kanyang susunod na laban sa arena ay nakatakda na. Sinabi niya na ito ay gaganapin bukas, ngunit mayroon silang malaking problema, at iyon ay tungkol sa magiging kalaban ni Irene. Sa sumunod na araw, gaganapin na ang laban ni Irene, at dahil sa napakaraming mga balita at kuryosidad ng mga manunood, ang arena ay punong-puno. Inanunsyo ng tagapagbalita ang mga kalahok sa laban na ito. Ang kasalukuyang pinakamalakas na rookie, ang bituin ng bagyong Krona, Irene Parreira. Sa kabilang koponan naman, ang taong kakatungtong pa lamang sa queen level, ngunit mayroong nagbabagang fighting spirit, walang iba kundi ang commoner na swordsman ng Krona, Judith. Nabalitaan ni Irene na si Judith mismo ang pumili sa kanya upang makalaban, kaya't gustong niyang malaman ang rason kung bakit siya ang kanyang pinili sa dami ng ibang swordsman.
Tumawa naman si Judith, sinabi niya kay Irene na ano pang pinagsasabi niya dahil ang rason ng paghamon sa kanya ay napakahalatado. Hinamon niya siya dahil gusto ni Judith ng laban, at simula sa araw na ito, ipinapangako niyang malalagpasan niya si Irene at ang susunod naman ay ang champion na si Ilya. Nang maanunsyo na maaari na silang magsimula, hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Judith at siya ang unang sumugod patungo kay Irene ng napakabilis. Gayunpaman, ang kanyang atake ay napawi ni Irene, ngunit hindi lamang iyon. Sa halip na si Irene ang mahirapan dahil sa taglay na lakas sa likod ng swordsmanship ni Judith. At sa laban na ito, si Judith ang nahihirapan na depensahan ang espada ni Irene matapos ang pagtutuos ng kanilang mga espada. At sa sandaling ito, naglalabas ng napakaliwanag na aura ang katawan ni Irene. Sinabihan niya si Judith na gawin niya ang buo niyang makakaya sa labang ito, dahil hinding-hindi susukuan ni Irene ang kanyang hamon. Salamat sa panunood ng video. Kung nagustuhan mong manood ng mga Tagalog manhwa recap, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe para sa susunod pang mga video.